Sunod-sunod na lang yata ang ganitong pangyayari sa NAIA dahil ito sa mahinang batas ng Pilipinas laban sa mga tao na nagdadala ng droga sa bansa natin. Dahil kung dito yan sa ibang bansa, kahit gramo lang ang madala mo, ay parusang kamatayan ang kakaharapin ng nagdala nito kahit hindi pa sinasadya. Pero eto ngayong nasabat sa NAIA na idineklarang muffler or tambucho ng motorsiklo na galing sa bansang Zimbabwe ay 200 million peso na droga ang laman. Ngunit kaso lang ang kakaharapin ng mga sangkot dito. Kaya Pilipinas ang pinipili ng mga sindikato na bagsakan ng droga. Kahit isinilig sa tambucho, bistado pa rin ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu na tinangkang ipuslit sa NAIA. Yung taong kukuha sana, arestado. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ginamitan pa ng grinder at sinilsil ang mga tambutsong ito at nang mabuksan, tumambad sa mga otoridad ang kilo-kilong shabu. Yung muffler is meron lang siyang plastic para hindi lang siguro magasgasan yung metal. Balin doon lang nakabalot yung shabu. Na-intercept ang nasabing kontrabando sa isang cargo terminal sa NAIA Complex. Sa investigasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, galing Zimbabwe ang nasabing parcel at idineklarang machinery muffler. Positibong shabu ang nakita sa loob ng 4 na malalaking muffler base sa field test na ginawa ng PIDEA. Umabot ito sa mahigit 32 kilo at nagkakahalaga ng 218 million pesos. Meron isang strategy na pagpapadala ng shabu, ma'am. Even nilalagay na nila sa machinery. Agad inaresto ang 28 anyos na kukuha sana ng nasabing parcel kagabi. Wala pang tugon ang suspect sa nasabing aligasyon. Hindi na bago ang mga nai-intercept na kontrabando. Meron na rin mga naaresto pero sa kabila nito, meron pa rin mga nagtatangka sa ganitong gawain. Hindi sila nadadala pero hindi nga kami titigil, ma'am. Sa tingin ng PNP-AFC Group, posibleng isang malaking grupo ang nasa likod nito. Kasi sobrang laki po niya. Worth 200 million, ma'am. Patuloy na inaalam ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan dadalhin ang droga at kung may kasabwat ang claimant na sinampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagmamalaki man ng Pilipinas ngayon na napakaraming nahuhuling droga kahit walang namamatay. Pero sa realidad ay hindi ito matitigil kapag hindi mahigpit ang batas sa bansa natin. Hindi kagaya dito sa ibang bansa na parusang kamatayan ang kakaharapin ng sino man ang magtatangkang magdala ng droga, lalo na dito sa United Arab Emirates. Pero sa atin ay ganito.